Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng update natin. Siyempre, pabor na pabor po ito para po sa Aldab. At siyempre, hindi naman po ito pabor para kay Alden Richards. Dito kasi mga ka-Aldab, kaya ako sinabing pabor po sa atin. Dito mararamdaman nyo na wala pong nagtatanggol o hindi po ngayon pinagtatanggol ng GMA Network si Alden Richards. Halos 4 na araw na nga pong binabash si Alden Richards at siyempre sunod-sunod nga po yung pangiinsulto, pangaharas kay Alden. Di po ba? Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga kapubukas po papulang na mga cellphone nila, yung tipong hindi nyo alam yung punot dulo, ito na po ang buong senaryo. Nagsimula po yan nung pumutok na po ang relasyon nila Catherine at ni Daniel Padilla. Nabas si Alden dahil wala daw po itong ginagawa. Normal lang daw po sa mga babae na kumbaga balikan yung mga taong minahal nila after 11 years, after 5 years. Kung sinuyo daw po ni Catherine o ni Daniel Padilla si Catherine, magagawa po talaga ni Daniel na mabalikan po si Catherine. Wala pong kakayanan si Catherine kapag nakita niya na yung dating first love niya. Di po ba? Yun yung pinupunto natin. Di po ba? Matatandaan nyo, ganyan na ganyan po si Miles. Di po ba? Na iniwan siya. Pero nung bumalik sa kanya, agad-agad napatawad niya na kahit masakit yung ginawa po sa kanya. Dahil dito mga ka-Aldab, ay masasabi natin na talagang kakaiba. Dahil ang pinag-awayan lang naman nila Catherine si Andrea Brillantes na hindi naman ngayon karelasyon ni Daniel Padilla. Okay po sana kung may relasyon sina Daniel at si Andrea, pero iba po hindi po ba? Hindi po tumugma yung senaryo. Kaya siguro mga ka-Aldab, binalikan ni Daniel Padilla si Catherine at walang kakayanan si Catherine para hindi pagbigyan muli si Daniel Padilla. Di po ba? Kaya nga po nababas si Alden, wala daw po siyang ginawa. Dapat daw pinaglaban niya kung ano daw yung ginagawa ni Daniel Padilla. Tinapatan daw po sana ni Alden Richards. Hindi daw po puro trabaho lang daw po yung ginawa niya, asikaso ng mga ganito ganyan. Never po siyang nagparamdam kahit daw po sa mga fans ng Catherine ni hindi nga po raw ito nag-post nung Valentine. At sinabi nga po niya nasa bahay lang siya. Samantalang yung mga Catherine sinasabing nag-date daw po sina Alden Richards at si Catherine Bernardo. Nataliwas po sa mga sinasabi nila. Ibig sabihin nagsisinungaling po ang mga Catherine fans. Yun po yung isa sa kinagalit din ng mga Catherine kasi sinasabi nila bago po mag Valentine's Day may malaking pasabog daw po ang Catherine, sina Alden Richards at si Catherine Bernardo dahil magse-celebrate nga po sila ng Valentine's Day, pero binasag po sila ni Alden. Mabuti pang sinabi ni Alden na may kadate ako, kaya lang secret, maaaring maintindihan pa raw po ito ng mga Catherine fans, pero literal na sinabi niyang sa bahay lang siya. Kung sino yung kasama niya, secret lang. Samantalang ang post ng mga Catherine nasa isang private place sina Catherine at si Alden Richards. Doon pa lang po mali-mali na di po ba? Kaya kita nyo, nababash po ng gusto si Alden Richards. Talagang todo yung pambabas po sa kanya. Dito nga po pumapasok yung bakla,
At eto pa po mga kaaldab, sinabayan pa po ito ng mga taong may inggit kay Alden Richards na nag-aantay lang po na pabagsakin siya. Ito yung mga naiinggit na kapwa niya artista, kapwa niya direktor. Dahil kung titignan nyo, napakabata ni Alden Richards, no? Producer na director pa. Nakuha niya yung achievement niya sa edad lang ng ganyan. Samantalang yung iba, mahaba yung pinagdaanan. Yung iba, sumubok maging director, sumubok maging producer, pero nalugi lang po sila. Hindi, real talk to mga kaaldab. Base po ito sa isang website na nababasa natin. O ba, alam nyo naman si Mr. Destiny pagkadating sa mga ganyan, kasi yung website po mas literal yung mga article na sinusulat, hindi po ba? Doon din naman po kumukuha yung mga vlogger ng iba, doon din po sila nagko-komento kasi rekta yun yung reliable source nila, hindi po ba? Lalo na po pag nagsusulat ka ng article, tatawagan mo yung mga taong kakilala mo para makumpirma mo kung totoo nga po ba o hindi yung mga sasabihin mo sa social media. Ito yung rason mga kaaldab kung bakit ako nababash ng maaga, kasi nakakakuha agad tayo ng info tapos i-update natin. Ang problema, tayo nauuna, kasi pag nabasa ko, tinitignan ko talaga legit siya, marami yung mga reaksyon, komento, at siyempre ina-update ko, sinasabi ko na ganito ganyan, dun sila naapektuhan. Fake news daw. Nung una nga po sinabi ko sa inyo na pumunta po si Daniel Padilla sa bahay po mismo nila Catherine para humingi ng tawad, para kumbaga suyuin ang mami ni Catherine. Marami nagsabi sa akin fake news yan, hindi yan totoo, pero lumabas po ang lumabas na po yung balita, kaya lang kakaiba. Ang sabi po ni Christopher Min, paikot-ikot lang daw yung kotse ni Daniel Padilla sa harapan ng bahay nila Catherine. Common sense na lang po kung paikot-ikot, hindi po ba? Parang siraulo ka namang ikot ka ng ikot doon, ba? Kaya sabi ko sa inyo, may mga video naman po tayo, sila walang video, ayon lang sa kanyang reliable source. Doon pa lang may mali na doon pa lang masasabi nyo na yung mga ina-update natin sapul na sapul, hindi po ba? Kaya maraming affected ngayon, lalo na po na sinasabi nilang si Alden Richards ang pinakabida ngayon sa bench sa March 21. Isa po ito sa mga inaabangan ngayon na sinasabing magsasama nga po raw si Catherine at si Alden Richards. Alam nyo, sa totoo lang po mga kaaldab, umpisa pa lang po mararamdaman nyo na wala talaga. Ang dapat sisihin dito yung mga fans. Nung sinulat po sa isang article, masyado kasing pinahype ng mga fans, di po ba? Mas pinanindigan kasi nila na may relasyon yung dalawa, kaya yung mga ibang content creator ginamit lang po sila, di po ba? Sinabing may nagregalo si Alden Richards, tapos gumanti ng regalo si Catherine, hanggang sa mag-hype na po. Parang hello love again lang, real talk to, hindi naman siya masyado maganda, pero pinahype lang ng mga tao, kaya talaga nagtrending, pinanood, di po ba? At yan po yung tatalunin daw ng House of Us o nila Catherine at ni Daniel, kasi ngayon 2025 gagawa po sila ng pelikula, kaya nga po mas maaga na nilang pinaingay para mawala na rin po yung cut din, mawala na rin po yung issue, di po ba? At syempre dito nga po, kaya kung pa nasabi panalo tayo, ang GMA Network wala na pong, hindi man lang po nila pinagtatanggol si Alden sa mga basher. Walang interview si Nelson Canlas, Lar Santiago, Aubrey Carampel para ipagtanggol naman po ang artista nila dahil sa pambabash ng mga cut din. International din po yung cut din, di po ba? Kasi may Canada tapos di po ba yung pelikula nila umabot din po sa ibang bansa, kaya normal lang po na marami nang babash kay Alden sa online world. Ito nga po yung nakapagtataka, bakit walang reaksyon, wala man lang ganti ang GMA Network
para protektahan si Alden Richards. Tanging Aldab Nation lang ang nagpoprotekta ngayon kay Alden. Katulad ko, si Mr. Destiny, pinoprotektahan ko si Alden. Sinasabi ko na wala naman po talagang katotohanan yung mga una pa lang. At huwag niyong ibas si Alden kasi wala naman po siyang kasalanan. Ginamit lang po siya ng GMA at ABS-CBN para sa promotion ng Hilaw Labagin. Base naman sa mga interview niya, hindi po ba napakalinaw na hindi po siya nanligaw? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.